Bakit ang pagkawala ni Kai Sotto ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo pinadapa ng tall block sa New Zealand kontra ang Gilas? Sa bidyong ito hihimayin natin ang 4 na aspeto kung paano binago ni Kai ang tadhana nang wala siya sa Gilas Pilipinas team. Ito nga ang laban ng Gilas at New Zealand ay isang klasikong digmaan sa pangunguna ni Juan Gomez Diliano at Kevin Kiambao na parehong umiscore ng 23 points. Nagawa nating makipagsabayan, umabot ang laro sa 2 overtime. Sa huling bahagi ng second overtime, lumaban ng Gilas hanggang sa huling patak ng kanilang mga pawis. Sa score na 106-102 ang huling talaan. Pero bakit? At kahit anong ganda ng opensa ni Juan at Kevin, parang may kulang. Dito pumasok ang kawalan ng isang tunay na higante. Ayon pa nga sa mga sport analysis, may 4 na bagay na sana ay nagbago kung nasa loob lang itong si Kai Sotto. Ang una dito, ang kawalan ng rim protection. Dahil walang Kai Sotto sa gitna, naging maluwag ang daan para sa New Zealand. Walang takot silang umaatake sa shaded area dahil nga walang 7'3" na humaharang sa paningin nila. Ang mga layup na sana ay supalpal o nabago ang direksyon, naging madaling puntos para sa tall blocks. Pangalawa dito, ang total rebounds o second chance points. Dito tayo pinakabinugbog ng New Zealand dahil sa kanilang physical na laro, paulit-ulit silang nakakakuha ng offensive rebounds tuwing nagmimintis sila. Kung naroroon lang sana si Kai Sotto, siya ang hari at defensive center sa ilalim. Mapoprotektahan niya ang bola at hindi mabibigyan ng ikalawang pagkakataon ng kalaban. Ito ang pangatlo, ang lockdown kay Justin Brownlee. Bakit 5 points lang ang nagawa ni Brownlee? Dahil alam ng New Zealand na walang malaking banta sa ilalim ng ring ang Gilas. Kaya naman malaya nilang dinoble at tinipon ang depensa kay Brownlee. Kung naglalaro si Kai, mapipilitan ang New Zealand na bantayan siya sa ilalim at mabibigyan ng sapat na espasyo si Brownlee para makapagpahinga at makapuntos. At ang pang-4 natin, kulang sa inside-out game. Sa huling bahagi ng double overtime, pagod na ang Gilas. Nagmamadali ang mga pasa, pilit ang mga tira sa labas. Kay Sotto sana tayo, pwede nating mababa ang bola sa kanya para sa isang madaling 2 puntos o kaya naman ay para kumuha ng foul at para ma-foul out din ang mga sentro ng New Zealand. Dahil nga wala si Kai Sotto, ang bigat ng trabaho sa ilalim ay napunta sa ating mga local bigs pero kinapos sila sa pisikal na aspeto. Kulang sa box out at disiplina. Ang New Zealand ay nakakakuha ng napakaraming offensive rebounds na isinasalpak nila para sa mga second chance point. Ang big man naman natin ay madalas nakatitig lang sa bola o ball watching sa halip na i-box out o itulak palabas ang mga pisikal na manlalaro ng New Zealand. Tuwing nagkakaroon din ng screen ang New Zealand, naiiwan ang ating matatangkad. No man's land, hindi nakakahabol sa perimeter shooters ng New Zealand at hindi rin sapat ang proteksyon sa ilalim ng ring. Idagdag mo pa ang 14 out of 22 and 63% na free throw shooting ay hindi kasalanan ng coaching staff. Ito ay seryosong pagkukulang sa mental focus ng mga manlalaro. Ang pagmiminti sa mga libreng puntos na ito habang humihingal sa pagod at tuluyan ng hindi nakahabol sa tsansan ng ating pagkapanalo. Sa puntong ito, hindi lang basta karangalan ng nakataya. Ito ay isang do or die bounce back match para sa Gilas upang makasiguro ng magandang pwesto patungo sa susunod round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At kung pag-usapan naman ang team ng Australia Boomers, sino ang pinakamalaking pader na babangga sa Gilas? Based sa official na datos, ang pinakamatatangkad sa aktual na 12-man roster ng Australia ngayon ay walang iba kundi sina Alex Condon at Keanu Pinder na parehong nagtataglay ng dambuhalang taas na 6'11", kasunod ang isa pang higante na si David Okwera na may taas na 6'10". Eto mga kapas break, dito na pumasok ang matinding debate. Sa tingin nyo ba may pag-asa pa bang makabawi ang ating kupunang ng Gilas Pilipinas kontra sa mapanganib at matatangkad na lineup ng Australia Boomers? Kakayanin ba ni na Brownlee at ng mga kabataan na gumawa ng milagro? Kung hindi pa rin, katapusan na ba ito ng ating winning streak sa FIBA? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at follow nyo na rin ang ating official pages sa social media at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Peace out mga kapas break!